Walang budget at walang sapat na kapangyarihan. Yan daw ang mga problema ng kinakaharap ng Independent Commission for Infrastructure ayon sa nagbitiw na si Commissioner Rogelio Singson. Naniniwala rin si Singson na hindi sapat ang basihan para imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Malaki ang responsibilidad pero maliit ang suporta. Ganyan kabigat ang pinapasa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa nag-resign na commissioner nito na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson, problema ng ICI ang pera. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Wala nang ang budget, wala pa raw sapat na kapangyarihan ng ICI. Pero sila ang bagsakan ng sisi. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta, wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. Ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Punching bag ka na naman. Sa kabila niyan, hindi sang-ayon si Singson sa sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na porket nag-resign siya, ICI is dead na raw. Hindi rin daw totoo na ginagawa lang silang tagalinis ng Malacanang. Ang totoo, para ito sa bayan. Nagtatrabaho daw sila kahit walang sweldo. I don't think that's a fair statement. No? It's a commission work. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. Matatanda ang idinawit ni dating Congressman Zaldico ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na aniyay nagpasingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sinabi niya ni Ko sa kanyang mga video nang hindi nanumpa. Ayon kay Singson, mahina ang mga aligasyon ni Ko. Hindi raw sapat para imbestigahan ng Pangulo. Ang dami niyang sinabi eh. Pero anong basis nun? That's why we keep trying to invite, baka kung gusto niya, kahit na Zoom, kung nasaan man siya sa mundong ito, if the Commission will accept a Zoom or a written affidavit. Sa panayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, umapela si Singson sa Kongreso na magpasa ng batas na nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa ICI. I believe that ICI is an independent commission. It's still there. It needs more power, more teeth. No, so that's why I was appealing earlier to the members of Congress, both lower house and the Senate, to already pass it before the end of the year. Pero mukhang malabo raw yan ayon sa ilang kongresista. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niya, unless nga is-certify as urgent. So inaasahan namin na gagalaw ito dahil pinangako naman ni Speaker Bold GD na we will finish the ICA-IC bill before the Christmas break. Sa ngayon, hindi pa alam kung sino ang papalit sa mababakanting posisyon ni Singson sa ICI. Wala ring inirekomenda ang dating kalihim. Pero sana raw ay hindi na engineer, kundi isang certified public accountant at abogado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.